Oo, Mildred, ako nga. Wika ng yaya niya na may kimingiti sa labi. Palagi po kasi kayong kinukwento sa akin ni Baste. Wika ni Mildred na ipinagtataka ni Tin. Si Yaya Miling ay ikinukwento kay Mildred ni Baste at siya hindi. Kung tutuusin ay pamilya na sila noon pa. Anong diferensya nga lang ay hindi lang talaga niya ito gusto. Pero bakit siya ay hindi kinukwento nito? Matalim ang mata na tumingin siya sa kanyang asawa. I can't believe na finally I met you na. Niyakap siya nito. Nakakatuwa. Dati sa picture lang kita nakikita. You know what? Aling Miling, I have a lot of pasalubong for you. Pasalubong baka mo? Sa kanyang yaya? Bakit? Tanong niya sa kanyang isipan. Talaga, iha. Abay, maraming salamat. Nakakataba naman ng puso. Labis ang pagkamangha ni Aling Miling kay Mildred. Hindi niya inasahan na may inihanda itong ibigay para sa kanya. Napataas ang kilay niya na tumingin sa yaya niya na naaliw sa bisita na hindi naman talaga niya wini-welcome. Sa malas ay hindi siya nito tinapunan ng tingin. Salamat Mildred. Walang anuman, Aling Miling. I really like to see you po. Hinawakan pa nito ang palad ni Yaya Miling niya na akala mo talaga ay matagal na silang magkakilala. Parang napaka-word naman. O siya, siguradong pagod ka sa biyahe. Kumain na muna kayo. Pagkuhan ay wika ni Yaya Miling. Salamat po, Aling Miling. Wika nito at pagkuhan ay naupo na sila sa hapagkainan. Tahimik na nag-obserba si Tin kay Mildred. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang motibo nito para magtungo pa sa kanila. Kahit nakasal na sila ni Basti, pakiramdam niya ay may masamang intensyon ito. Nagkatagpo ang mga mata nila ni Baste pero saglit lang. Nagbawi siya ng tingin at lalo pang pinag-igi ang kanyang pag-arte. Heto, Mildred, tikpan mo. Nilagyan niya ang plato ni Mildred ng minudo na specialty talaga ni Yaya Miling niya. Masarap yan. Siguradong babalik-balikan mo yan. Dagdag pa niya. Talaga, salamat. Si Listin, mukha nga masarap. Tinikman na nito ang binigay niyang ulam at ang bruha may papikit-pikit pa. Napakasarap mong isubo. O isubsob dyan sa kinakain mo. Pipingwi ka niya rito. You're always welcome, Mildred. Basta kapag kailangan mo rin ng tulong ay maasahan mo ako. Sabi mo yan ha? Oo naman, kain na. Matapos ang tanghalian ay sumama siya sa paghatid sa kwarto nito. Kasama si Yaya Miling niya. Ibibigay na rin kasi nito ang mga dalang pasalubong sa kanila nito. Ito muna ang pasamantala mong tutuluyan, Mildred. Sana'y nagustuhan mo itong silid mo. Wika pa niya. Oo naman, napakaganda nito nga pala. Bubuksan ko na ang maleta ko ha. Yung mga pasalubong ko kay Yaya Miling ay ibibigay ko na. Wika nito sa kanila at nagtungo na sa dalawang maleta na dala nito. Inilagay nito sa kama ang maleta at binuksan. Heto inilabas nito ang mga imported chocolate at mga dilata. May damit din. Heto, Aling Miling, siguradong bagay na bagay sa inyo to. Inabot na nito kay Aling Miling ang isang ilong dress na navy blue ang kulay. Sa tingin niya ay branded pang damit. Nagtataka lamang siya kung bakit gano'n na lamang ka-espesyal si Aling Miling dito. See, Aling Miling, you will look stunningly beautiful with this dress. Idinikit nito sa harapan ni Yaya Miling niya ang dress. Oh, hindi ba? Tika, Mildred, oo maganda siya pero pasensya ka na. Hindi naman kasi ako nagsusuot ng ganyan. Dito lang naman kasi ako sa bahay. Wala naman akong pinupuntahan na party. Basta i-keep mo lang siya. Magagamit mo rin ito someday. I personally buy this for you. Alam mo ba? Teka, ito pa may skirt pa po. And blouse, sabi ni Basti sa akin, dati you love wearing this, kaya I buy you a lot. Nako, bakit naman napakarami nito, Mildred? Hindi ba nakakahiya na sa'yo? Nope, of course not. All I want is tanggapin mo lang at masaya na ako. Sige, napakaganda naman ang mga ito. Wika ni Yaya niya habang tinitingnan isa-isa mga ibinigay ni Mildred.
Celestine, I have something for you too. Inilabas naman ito ang isang above the knee dress na kulay pink. Ha? Mayroon din ako? Kunwari tuwang-tuwa na weekend niya rito. Thank you, napakaganda naman. In fairness, maganda ang taste nito at nagandan siya sa ibinigay nito. Oo naman siyempre, ako pa. Ako ang pumili mismo niyan. And this is your chocolates. Inabot nito ang isang box na chocolate. Wow! Pagkuha na binuksan nito ang isa pang maleta na pawang mga dilata ang laman. Parang nagtitinda na ito sa mga dala nito. And all of this ay para sa mga nagwo-work dito sa hacienda. Pagkuha na wika nito, nalaki ang mga mata niya at napatingin siya kay Baste na tila nabigla rin sa sinabi ni Mildred. Are you sure, Mildred? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ito. Para sa mga trabahador ng hacienda ang mga dala mo. Mayabang. Ano yan? Pa-impress? Sa loob-loob niyang wika, lalo tuloy siyang nagdududa sa motibo nito. Of course, bakit ba lahat yata kayo ay nabigla? Natatawang wika nito sa kanila. Siyempre, once lang akong makapunta rito, kaya nagdala ko ng pasalubong para sa lahat. Hindi kay sobra-sobra naman yan, Mildred. Hindi mo naman kailangan ng gawin yan. Muli ay wika ni Sebastian. Oo nga, Mildred, sang-ayon niya sa sinabi ni Baste. Okay lang yan. Sharing is caring, hindi ba? Successful ang negosyo ko sa Amerika. Gaano na lamang ang mga ito sa akin. Ikaw nga, Baste, hindi ba ganito rin ang ginagawa mo nang dumarating ka? Tuwing dumadating ka dito? Yes, Mildred, pero iba naman ako sa'yo. No. Umiiling na wika nito at itinaas pa ang dalawang braso. Okay lang yan. Gusto ko ang ginagawa ko. Huwag niyo naman sanang kontrahin, please. Pinagdikit pa nito ang dalawang palad. Sige, ikaw ang bahala, Mildred. Siguradong matutuwa ang mga trabahador natin sa iyo niyan. Ani Baste. Ayos kung ganun. Samahan mo ako bukas na ipamahagi ito ha. Wika pa nito kay Baste. Kayong dalawa ni Tin, dagdag nito. Ewan niyo kung talagang sinali siya nito o napilitan lang na idugtong niyo yun. Oo naman, samahan ka namin, Mildred. O siya, baka gusto mo na magpahinga. Pagod ka sa naging biyahe mo. Maiwan ka na namin. Nga pala, si Yaya na lang ang mag-a-assess sa'yo. Okay, sige lang. Celestine, see you later. Maiwan ka na namin dito. Magpahinga ka na lang muna riyan. Ani si Sebastian rito? Nagulat pa siya nang bigla siyang akbayan ni Baste. Hindi lang siya nagpahalata. Okay, sagot ni Mildred. Hindi na niya nakita ang itsura ni Mildred dahil tumalikod na sila ni Baste. Lumabas na sila ni Baste ng sabay-sabay. Siya ay nakaplano na siyang babalik sa silid niya. Expect na niyang si Baste ay magtutungo sa hacienda ngunit nagtataka siya at hanggang sa labas ay hindi nito inaalis ang pagkakabay sa kanya. Hindi naman siya makapagtanong dito kung bakit hanggang makarating sila sa silid. Anong drama yung kanina? Celestine? Tanong nito pagkapasok nila sa kanilang silid. Anong pinagsasabi mo riyan? Maang-maanga niyang sagot sa tanong nito. Alam mong tinutukoy ko, Celestine, kaya wag mo na akong ginagawang walang alam dito. Hindi niya sigurado kung may banta ba ang pagkakasabi nito pero hindi siya aamin dito. Bakit ba kasi hindi mo nila ako diretsahin para maintindihan ko? Maintindihan ko naman ang ibig mo sabihin. Hindi ko naman kasi talaga magets ang tinutukoy mo. Paninindigan na talaga niya ang pag-arte sa harapan nito. Buweset din kasi itong tutuusin. Grabing makaganti sa kanya. Idadala pa ang ex sa mismong tahanan nila. Tiningnan siya ng matama ni Baste at waring inaaro kung totoo ang sinasabi niya. Kaya naman sinigurado niya pang best acting ang pagpapanggap niya. Sa bandang huli ay sumuko na rin ito. Ewan ko sa'yo at lumabas na ito ng silid nila. Natawa siya ng paghak sa reaksyon nito. Hindi niya akalain na yun na ang muling sasabihin nito. Kung alam lang nito kung gaano nagngingit-ngit ang kalooban niya kay Mildred. Pakitang gilas ang higad. Pati ang yayamiling niya ay gusto pa yatang agawin sa kanya. Grabe, napakasarap hambalusin ang pagmumuka.
Marahas siyang naupo sa gilid ng kama. Kailangan niyang pagkaisipin ang susunod niyang hakbang dahil hindi niya alam ang totoong naglalaro sa isipan ng babaeng yun. Sebastian point of view. Paglabas ng silid nila ay napapailing na lamang si Baste. Nalilito siya sa ginagawin ni Celestine. Hindi siya makapaniwala na pag-iistima nito ng maayos sa dating nobya. Hindi lingid dito na dati niyang karelasyon si Mildred. Kung totoong mahal siya nito ay siguradong pagsisilusan nito si Mildred. Magagalit ito dahil idinala niya rito ang babae. At si Mildred ay hindi rin niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ito kalapit kay Yaya Miling. Sa bagay ay dati pa naman niyang alam na nais itong makadaupang palad si Aling Miling dahil magaan daw ang loob nito rito. Napaisip siya at pagkatapos ay nagkibit siya ng balikat. Naisip niya na baka talagang natutuwa lamang ito kay Aling Miling. Hindi nga lamang niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa na nag-abala pa ito na bigyan ng pasalubong ang kanilang trabahador. Iwinasiwas na lamang niya sa kanyang isipan ang lahat. Maayos na ang usapan nila ni Mildred at umasa siyang tutupad ito sa napagkasunduan nila. Kailangan na niyang magtungo sa asyenda. Kinagabihan ay naging masaya na naman ang hapunan nila. Hindi niya inasahan na ganito mangyayari sa pagdating ni Mildred. Nagkape pa sila sa sala at nagkwentuhan. Tawa ng tawa si Celestine. Hindi niya mawari kung totoo ang tawa na yun. Umaasa na lamang talaga siya na totoo ang lahat. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Palabas na siya ng mansyon at pupunta na sana sa kwadra upang kunin ang kabayo nang tawagin siya ni Mildred. Mildred, nilingon niya ito. May kailangan ka ba? Saan ka pupunta? Tanong nito habang papalapit sa kanya. Mamasama sa pangbuk nito. Kaliligo lamang nito. Sa palagay niya, suot lamang ito ang isang hanging blouse at short. At napakaikli, hindi pa na ito nagbabago ng estilo ng pananamit niya. Sa asyenda, kailangan ko lang. Sama ako kung doon ang punta mo. Hindi ba ipamimigay natin ang mga pasalubong ko sa mga trabahador? Paalala pa nito sa kanya. Oo, pero masyado pang maaga. Mildred, makakabuti siguro kung mamayaman mo na lang o isa pa ay magtatrabaho pa lamang ang trabahador niyan. Kaya siguradong hindi pa nila maharap na kunin ang ipamamahagi mo. Ganun ba? Humawak ito sa baba. Sige kung ganun. Maya-maya na lamang pero pwede ba akong sumama ngayon sa'yo? Hindi muna Mildred, masyado kasing maraming trabaho ngayon. Hindi kita maasikaso kung sakasakali. Maigi na manatili ka muna rito. Ay, ganun ba? Nahinto ito sa pagsasalita na mapansin nila si Aling Miling na palabas naman ng mansyon. Good morning, Aling Miling. Masayang bati nito rito. Agad na nawala ang pansin nito sa kanya. Magandang umaga rin sa iyo, Iha. Bakit napakaaga mo naman yatang nagising? Nagtataka na tanong nito kay Mildred. Opo, nag-alarm kasi talaga ako. Gusto ko sanang sumama rito kay Baste. Kaso nga hindi raw pwede. Nakalabing wika nito kay Aling Miling. Oo, hindi ka muna talaga pwede na sumama sa kanya, Iha. Maraming gagawin kapag umaga sa asyenda. Maiinip ka roon. Abala mga trabahador. Kayo po, saan po kayo pupunta? Ah, ako ba? Mamamalingki ako sa bayan. Kaya maiwan ko na muna kayo ha at baka maubusan ako ng murang gulay. Aling Miling, pwede sa inyo na lang po ako sasama. Ha? Sa palengke? Abay, sasama ka. Tumango ito nang nakangiti. Tiningnan niya ito ang suot niya. Ganyan ang suot mo? Opo, bakit po? Pangit po ba? Tiningnan nito ang itsura. Hindi naman, kaso nga lang baka pagtinginan ka roon ng mga kalalakihan. Iba kasi ang nakagisna ng mga tao rito pagdating sa pananamit. Hindi tulad sa Amerika na walang pakialaman. Ganun po ba? Pabayaan nyo na lang. Okay lang sa akin kahit ano pang isipin nila. Hindi po ako naapektuhan. Napakamot na lang sa ulo si Aling Miling. Hindi ito makapagdesisyon. Kung isasama ba nito si Mildred o hindi? Wala ka na bang ibang kasuotan maliban sa suot mo, Mildred? Hindi sa ayaw ko ng suot mo, pero ayoko na mabastos ka sa palengke. Wala naman po, ganito lang naman ang dala kong damit.
Maganda kasing dalhin, maliit lang ang space sa bagahe. Natatawang wika pa nito. Tumikim si Baste. Mildred, mauna na ako sa inyo ni Aling Miling, ha? Ingat kayo sa palengke. Okay, Baste, see you later. Kumawayo ito sa kanya. Tumalikod na siya pagkatapos. Nagpasalamat siya, dumating si Aling Miling kahit papano'y makakaiwas siya kay Mildred. Kung nais mo pala, isuot mo muna yung mga ibinigay mo sa akin, Mildred. Suggestion ni Aling Miling kay Mildred nang makalis na si Baste. Po, kunot ang nuna tanong nito. Hiramin mo muna ang pasamantala yung binigay mo sa akin, kahit yung palda lang, para makaiwas tayo sa mga mapanghusgang mata. Kuha ko na po. Sige po, Aling Miling, pahiram muna. Celestine point of view. Lingid sa kalaman ni Baste at Mildred, kanina ay nasa tagong bahagi si Celestine at nakikiramdam. Kaninang nag-uusap ang dalawa. Na maramdaman kasi ni Tin na tumayo na si Basti sa kama, ay pinakiramdaman na niya ito hanggang sa lumabas na ito ng kanilang silid. Maingat na sinundan niya ito dahil akala niya ipupunta ito sa silid na inukupan ni Mildred. Pero hindi naman pala ito roon pumunta. Talagang doon lamang ito dumaan. Mabilis siyang nakapagtago nang makita niyang lumabas ng silid si Mildred. Sa palagay niya ay talagang nakaplano na sumama ito kay Basti. Na makita nito si Baste ay dinig niya na tinawag nito ang kanyang asawa, kaya nagpatuloy siya sa pagsunod. At nang kumpirmado na sasama ito kay Baste, naging alisto siya. Hindi siya makapapayag na magtungo ang dalawa sa asyenda na sila lamang. Dapat ay kasama siya. Talagang lilitaw na siya sa pinagtataguan kanina kung pumayag si Baste na isama ang bruha sa asyenda. Mabuti na lamang at wala naman pala itong balak na isama. Sumama na lamang ito sa pamamalingki sa kanyang yaya. Umismid siya. Sige lang, sumama ka. Ipinasya niyang muling matulog. Nakaramdam siyang muli ng antok. Nagising na lamang siya sa katok na mula sa pintuan. Tinatamad man ay napilitan pa rin siyang tumayo. Pagbukas niya ng pinto ay ang nakangiting mukha ni Mildred ang sumalubong sa kanya. Hi, good morning. Masayang bati nito. Nagising ba kita? Alanganin na tanong pa nito sa kanya. Obvious ba? Pipingwi ka niya. Hindi niya naitago ang pagkasimangot rito. Oo, medyo. Kunwari ay nakikab pa siya sa harapan nito. Sorry, nag-sign of peace pa ito sa kanya. I forgot that you're pregnant pala. Kaya matakaw ka sa tulog. Pasensya na. It's okay, Mildred. Nakatulog naman na ako. Pasensya na. Medyo nabitin lang talaga ang tulog ko. Pero never mind na lang, may gusto ka ba or may tutulong ba ako? Wala naman, I just came here to invite you na mag-breakfast na. We cook something nutritious for you and your baby. Hinimas pa nito ang kanyang tiyan. Natouch siya sa ginawa nito. Kahit hindi niya alam kung totoo ang pinapakita nito, ay totoong nahaplos nito ang puso niya. Sana nga'y totoo na lang talaga kung ano ang ipinapakita nito sa kanila. Kung hindi lamang talaga ito naging dating nobya ni Baste, ay baka maibibigay niya rito ang 100% sa pakikipagkaibigan at pakikipaglapit dito. Sa katila narinig ito ng bibi niya. Bigla siyang nakaramdam ng gutom. Ganun ba? Sagot niya. Kaya lang hindi pa ako nakakapaghilamos. Okay lang ba kung maghilamos lang ako saglit? Yes, go ahead. We will wait you na lang sa dining ha. Okay, thank you. Mabuti na lang at hindi nito naisip na hintayin siya sa mismong kwarto nila. Kasi baka hindi niya mapayagan na papasukin ito sa kwarto nila. Ibang usapan na yun. Nag-toothbrush na siya at naghilamos. Pagkatapos ay bumaba na siya agad. Kasalukuyan ang tinuturuan ni Sarah Trina si Mildred kung paano maghimay ng dahon ng ampalaya. Maghihimay lang, hindi alam. Sa loob-loob pa niya. Lumapit na siya sa mga ito. Hey, Tin, you're there na? Look, Sarah and Rina teach me how to himay this. Ipinakita pa nito sa kanya ang tangkay ng ampalaya. It's for you, sabi ni Aling Miling. Pagkuha na nagpaalam na ito sa dalawa at nilapitan siya. Oo nga. Kasi need ko nga yan. Binili pala ako ni Yaya niyan. Tumatang wika niya pa rito. Yes, sabi nga